Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Yan, magandang araw sa inyo lahat. Okay? So, sa pagkakataong ito, ituturo ko sa inyo is paano mag-deliverance. Ito ay based sa mga observation ko na ginagawa ni Father Darwin Gitgano na ituturo din sa inyo, no? Ito. Unang-una, ipagpalagay na lang natin na itong teddy bear dito, ito yung victim. Oh. Sa mag-asawa, pwede nyo i-deliverance ng bawat isa. Bilang teacher, estudyante mo sa loob ng klase. Pero pag nag-deliverance kayo, ang nandoon lang sa room, yung magdi-deliverance, yung victim, at siguro apat na may tagahawak kung very aggressive, at meron ding prayer warrior. Dapat ang prayer warrior nakapagkumpisa lahat. Kaya mas maganda na ugaliin natin na kailangan nakapag-confession lahat. Kasi kapag walang confession, doon kumakapit yung demonyo. Doon sila kumakapit. Unang-una, take note nyo. O yeah? Una, mag-sign of the cross kayo. Yan ang una. Of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Meron na kayong handbook? Wala pa? Ha? Meron na? Una, yung parameter of protection. Ang parameter of protection yan ay nasa page 51, number 4. Una, parameter of protection, page 51, number 4. Ito, bind all demonic interactions around the area by sprinkling holy water around and saying, I forbid in the name of Jesus Christ any demonic interaction in any communication, and seal this place in the blood of Jesus. Para saan yung parameter of protection? Yun ay parang gumagawa kayo ng bakuran para hindi sila makapasok at i-distract kayo. So paano ito gawin ang parameter of protection? Ganito yan. Pag sign of the cross ninyo, kayo lahat, sign of the cross, buksan nyo yung holy water. Hindi ko lang bubuksan na. Kunwari lang. Buksan nyo yung holy water, tapos sprinkle siya paikot. In the name of Jesus, I forbid any demonic interaction and communication, and I seal this room. Kung nasa kwarto kayo. Ha? Or classroom, ganun din. And I seal this room with the most precious blood of Jesus. Pagkatapos, protection prayer. Ang protection prayer ay nasa page 62. Page 62. Lord Jesus, I ask you to protect my family. Nakalagay dyan, mention by name. I-mention mo yung pangalan ng family mo, pero sa isip mo lang. Sa isip lang. Huwag mo babanggitin. Bakit? Ang demonyo, hahanap yan ng paraan paano makaganti. Kaya para hindi niya matunton yung family member mo, sa isip lang. Kunwari, idol, Lorna, Ida Fe. Di ba? Idol, Lorna, Fe. Sa isip mo lang, in the name of Jesus, Lord Jesus, I ask you to protect my family from sickness, from all harm, and from accidents. Sa isip lang yun. Okay? If any of us has been subjected, pero habang pinipray ito, ikaw na nagpe-pray, lagyan mo ng exercise oil yung kanyang noo,
Habang pinipray mo ito, Lord Jesus, I ask you to protect my family from sickness, from all harm, from accidents, ganon. Noo, tenga, bibig, dibdib, kamay, at paa. Yan nalagyan ng cross. Pati yung hahawak sa kanya, magkukross sa kanilang noo lang. Yung hahawak sa kanya, at yung mga prayer warrior during protection prayer. Before kayo mag-start, kailangan preparado kayo para niyang gera. Parang gera lang yan. Hindi ka susugod sa gera kung hindi ka preparado. Kaya dapat, pag may nagaganyan, prepare na kayo. Para kailangan matapos niya sa loob ng isang araw yung preparation ninyo. Confession, at saka yung anointing of the sick. Anointing of senses, yun. So, pag nagawa nyo na yun, okay na, ready na kayo niyan. Tapos, kasi ang demonyo kasi maghahanap yan ng kasalanan. Halimbawa, may ginawang kasalanan. Yung demonyo na nagturo sa iyong gawin ng kasalanan yan, at ang demonyo na nagkukos ng reaksyon ng victim, nagko-communicate yan. Malalaman ng demonyo na nandito yung ginawa mong kasalanan kasi sasabihin nyo ng demonyo na nag-tempt sa'yo. Sasabihin niya, etong ginawa niya kasalanan. Kaya yung mga possessed, nasasabi nila, alam ko yung kasalanan mo. Bakit? Nagko-communicate sila. Kaya para walang makitang kasalanan, confession. Yun. Marami na tayong ano dyan. Pero tayong kasamahan sa Kristan ni Father Darwin. Minsan sinabi niya kay Padre Darwin, alam kong kasalanan mo, Padre. Sabi niya, isisiwalat ko. Kaso sabi niya, huwag kang madaya. Huwag kang humingi ng tulong dyan sa babaeng yan. Referring to Mama Mary. Huwag kang humingi ng tulong sa kanya, di ko langit ng kasalanan mo. Bakit? Kasi si Padre Darwin, before siya umarap sa deliverance, nag-confession muna yan. Nag-kumpisal muna. Doon niya mahahanap. Doon kasi sila kakapit sa kasalanan. Kung wala ang kasalanan makapitan nila, mahirapan sila doon. Lugi sila doon. Kaya dapat preparado kayo. Ayun ha. Tapos, ng prayer for protection, doon naman tayo ngayon sa 64. Siguraduhin nyo na walang isa sa prayer warrior ang bukas ang third eye. Kasi doorway din yun. At walang isa man nagaganyan, maglilay hands. Halimbawa, huwag kayo papayag nun. Bawal yun. No? Maski ikaw, hindi ka pwedeng magganon. Magganon, hindi pwede. Yan. Pagkatapos, yung 64, prayer for protection before the deliverance session. Never forget to pray this prayer, since the fallen angels will not simply remain passive when under attack. They will search for any opening to put up obstacles as well as retaliate. So, kailangan prepare. Prepare mo ito. Next, may instruction pa dito sa page 51. Tingnan ko dito ha. Sabi dito, go now sa page 52. Number 5, sabi, go now calmly to the afflicted person. Only the deliverance minister places his hands on the head of the patient. Yung deliverance minister dito, nagtutukoy na magpatong ng kanyang kamay, pari lang. Pari lang, how about laiko ka? Hindi ka papatong ng kamay. Ang gagawin mo, itatapat mo sa kanyang mukha yung cross. Ganyan. Or, ipapatong mo sa ulo niya. Much better, titig. Sabi kasi dito yan sa ano, sabi dito is, with a firm voice, say the deliverance prayer, repeat them a few times with full faith and confidence, mean every word. Sabihin, pag nagsimula ka na rito, kailangan seryoso ka, bawal ang matakutin. Bakit? Pag matakutin ka, na-detect ng demonyo na nagmatakutin ka, tatakutin ka niyan. Either habang dila papuntang tiyan, iitim yung buong mata, gaya ng mata nito, ganito kaitim, the whole eye.
The whole eye ng mata, ganyan, itim lahat, or lahat ng mata puro puti. Anong man nakakatakot? O biglang iikot yung ulo, maglalaway ng green. Pag nangyari yan, ibig sabihin, tinatakot ka niya para ka tumigil. Pag tumigil ka, nanalo siya. Kasi natigil yung torture sa kanya. Ang prayer, torture yan sa kanila. Kaya gagawa yan ng extraordinary movement para ka matakot. Kaya huwag kayong matakot, bawal matakot dito. Sabi naman dito naman during and in between the deliverance prayers, use the sacramentals. Holy water is sprinkled around the place on the person. So pwede mo siyang sprinkle ng holy water while praying the deliverance prayer. Tapos exorcism oil used on the victim's forehead. Ito yung during sa protection prayer. Then a relic, rosary or crucifix is placed on the head of the victim during the deliverance prayers. So, placed on the head. It's either placed on the head or, napan dito sa E, a crucifix can be positioned in front of the eyes of the victim. So, ganyan. Ano ang unang prayer na gagamitin? Prayer to break seals and consecrations. Ang prayer to break seals and consecrations, yan ay nasa page 76. Ang sabi ganito, in the name of Jesus, I break the seal around you and the consecration upon you. Repeat this prayer 3 times. Sabi, gaganyanin mo yan. In the name of Jesus, I break all seals and consecrations upon you. Kung family member. Kung family member, pwede nyo gamitin ang commanding prayer, imperative prayer, I break all seals and consecrations upon you. Ganon. What if sa inyong sarili? Yung sarili. Nag-self-deliverance ka, sabi ni Sherwin, di ba? Self-deliverance. Ang gagamitin mo, babaguhin mo yung words. In the name of Jesus, I break all seals and the consecrations upon me. Ganon. Sabaguhin mo yan. And I command all spirits associated with the seals and consecrations to go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return. Almost Holy Spirit, enter into the empty spaces left by the spirits and fill state, name of person. Halimbawa, Aida. Left by the spirits and fill Aida with your presence, love, and protection. Kailangan serious ka dito. Huwag kang patatalo kasi labanan to ng ng pananampalataya Spiritual warfare to. So pag state mo ng ganyan, habang pinipray mo siya, painumin mo ng holy water at ng oil. Tanungin mo siya anong pakiramdam niya. Kung mabigat ang pakiramdam niya, hindi siya makahinga, saan sa dalawa siya mas matinding nag-react? Minsan kasi yung iba di nagre-react sa tubig, nagre-react sa oil. Iba naman di nagre-react sa oil, nagre-react sa tubig. Kung saan siya nagre-react dito sa dalawa sa yun ang banatan mo, doon mo siya babanatan. Parang boxing lang yan. Kung mahina yung kanyang tagiliran, doon mo banatan. Meron kasi kaming pasyente dati, dinideliver na si Padre Darwin, ginaganon parang wala. So yung kapatid ni Padre Darwin, si Nimrod, Nimpoy, inisprehan yung paa niya, umatras, gumanon. Pag atras ng paa niya, ginanon ulit, gumana niya naman pa. Ginanon ulit, umikot-ikot. Yun ang binasa ng gusto. Ikot ng ikot lang yung tao. Yun ang nangyari. Kung saan sila mahina, doon mo banatan. Minsan, may na-deliverance Padre Darwin, stage 4 breast cancer. Binuhusan lang ni Padre Darwin ng oil yung kanyang dibdib at yung babae na ang nag-spread na ganon. Sigaw siya ng sigaw, ang init! Maganon siya. Pagbalik sa doktor, nagtaka ang doktor kung bakit, nasaan, ano ba ang ininom niya, na wala lahat ng cancer cells niya, gumaling siya. Yun. Meron kasi mga demonyo na nagtatago sa sakit ng tao. Yung mga usog, yung mga kulam, yung mga barang, kayang kontrahin ng mga prayer na ito basta in faith ka lang mag-prayer ka. No? Pagkatapos, prayer to break curses and spells, page 78. This prayer is used when the victim has been a target of curses and spells. Kung ang biktima ay target ng kulam, barang, gayuma, any attack from the outside,
any attack from the outside, pwede mong i-pray itong prayer to break curses and spells. During the deliverance, kailangan talaga ipainom yung water sa kanya. Kung magsuka siya, mag-prepare ka ng balde. Kaya kami, may mga balde kami rito para mapagsukahan ng victim. Bakit? Yung pagsuka nila, isa yun sa mga palatandaan na may lumalabas na demonyo sa katawan nila. Napansin nyo, pag kayo nag-rosary, hikab kayo ng hikab, ano? Isa yun sa mga palatandaan, lumalabas sa bibig yan. Hikab, ubo, suka, luwa, pero hindi kasama doon yung umutot. Hindi kasama doon sa bibig lang lalabas. Ngayon, ang sabi dito, in the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. Very effective yan pag sa mag-asawa. Kasi, both sides under authority. Territorial in nature ang demonyo. Huwag kayo magdi-deliverance sa lugar na hindi nyo teritoryo. Okay? At kahit teritoryo nyo pa yan, o ang dinideliverance hindi naman parte ng pamilya ninyo o hindi under sa authority mo, talo ka dun. Kailangan under anak mo, pamangkin mo nakatira sa inyo, maid mo nakatira sa inyo, boy nakatira sa inyo, na under sa authority mo. Teacher ka, estudyante mo, under yun sa'yo. Pero yung estudyante sa kabilang classroom, din mo na under yan. Okay? So, pero yung principal, buong eskwelahan, under sa kanya. Prayer to break curses and spells. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you 3 times. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. Kung saang prayer sila magre-react, yun ang ulit-ulitin nyo. Sabihin doon sila naaapektuhan ng gusto. No? Ganun pa rin. Titig pa rin or ipatong ganyan kung saan yung masakit. Si Father Darwin say, ginagalan niya Father Darwin, no? Ginagalan yun. Bisa pinaliliguan pa ng tubig ang ulo. Pinaliliguan yan. Basang-basa. Dapat bawang kang damit. Tapos, prayer to break unholy ties. Sa page 79. This prayer is used when the victim has a long-standing relationship with persons involved with the occult or has communicated with imaginary friends, spirit guides, ascended masters, elementals, wandering souls, etc. Itong prayer na ito yung gagamitin sa isang victim na meron siyang connection sa occultism. Tatay niya, albularyo, nanay niya, albularyo, kapatid niya may kinalaman sa occultismo. Pwede rin siya gamitin sa victim na may imaginary friends. Yung imaginary friends, yung tawag siyang imaginary kasi parang nag-i-imagine lang yung bata, may kalaro siya. Pero in reality, talagang may kalaro yun. Hindi nyo lang makita. Ang tawag ng mga tao doon, imaginary friends. Pero siya may isa bata, naglalaro sila, nag-uusap sila, pero siya nakakita, ikaw na nakakita. Yun ang imaginary friends. Totoo yun, hindi totoo yung imaginary friends. Tingnan nyo sa YouTube, i-search nyo yung imaginary friends sa magpakailanman sino yung host ng magpakailanman? Nakalimutan ko yung Mel Chanco. Mel Chanco. Imaginary friends. True to life yon, yung anak niya may kalaro, si Gulok siya lang nakakita. Demonyo. Yung mga magulang niya, mga choir sa simbahan, hindi makapaniwala, pero talagang under sa imaginary friend yung kanyang anak. Spirit guides, ascended masters, ano ito? Sa Tagalog, gabay. Sa Bisaya, abyan. Yung gabay. Elementals, engkanto. May kaibigang engkanto. Sila nakakita, may kaibigang kapre, may kaibigang engkanto, kaibigang white lady, wandering souls, mga ligaw na kaluluwa. Ayun. Ito yung gagamitin ninyo in prayer to break unholy ties, no? And then, the prayer of deliverance 1. Ang sabi dito, this is the standard prayer used by the
Archdiocese of Manila Office of Exorcism, during deliverance sessions, it is important, especially if the minister is a priest, to lay one hand on the head of the victim. The hand used may be holding a crucifix or a relic of a saint. This prayer, si Romer, gumagamit yan ng relic of the saint. Yung iba, nagamit crucifix. Ang pare, pwede lang yung kamay niya kasi ang katumbas ng crucifix yung kamay ng pare. Pag hinawakan ni Father Darwin yung dibdib mo o yung likod mo at mainit, ganun din ang pakiramdam dito. Ordinary lang siya, pero during deliverance and exorcism, mainit ito. Mainit ito. Merong isang bata, dumalaw doon sa Loon, doon kami naka-assign dati sa Loon. Umili siya na Benedictine medal. Gusto niya ito ma, gusto ko ito ma, ipabless mo. So pinabless niya kay Father Darwin. At nang matapos ng i-bless, kukunin niya sana para isuot na niya sana, Benedictine medal, paghawak niya, naitapon niya. Bakit? Mainit. Ayoko na yan, mainit yan. So yung ginawa, hinabol yung bata kasi tumakbo yung bata, hawakan sana tumakbo, hinabol nila, paikot-ikot sila, hinabol yung bata kasi umiiwas na para i-deliver sa Father Darwin ang ingay ng bata. O yun. Meron ding minsan isang misa, pagkatapos ng misa, mag-sprinkle ng yung pare, holy water sa lahat ng tao, yung isang bata iyak ng iyak. Iyak ng iyak, karga-karga ng nanay niya, iyak ng iyak. Hindi siya mapakali. So, ang ginawa ni Father Darwin, dineliverance niya. Tapos dineliverance yung bata, nag-bless na yung bata sa pare. Ayun. No? Isa yan. So, itong deliverance 1, ang sabi ganito, in the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God and through His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all evil spirits, and I command all of you in the name of Jesus Christ to depart right now from pangalan ng tao. Ano ba? Aida. Oh. And go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return. O most Holy Spirit, fill all the empty spaces left by the evil spirits with your presence and love, and I consecrate Aida entirely to you, O most blessed Trinity, through the intercession of Mama Mary. Amen. Itong apat na prayer na ito, prayer to break seals and consecrations, prayer to break curses and spells, prayer to break unholy ties, deliverance 1, ito'y ulit-ulitin mo. Ulit-ulit lang, balik-balik lang. Pag mabigat pakiramdam niya, tuloy lang, huwag kayong tumigil. Hindi ako makahinga, tuloy lang. Ganun pa rin, inom pa rin ng water tsaka oil. Pag ano na siya, pag medyo hinang-hina na siya, grabe na hinang-hina na siya, tawagin mo pangalan niya, halimbawa Aida, sabihin mo, I love you Jesus. So, sinabi niya, I love you Jesus, I love you Mama Mary. Lahat ng confirmed demonic possess hindi makapagsabi ng I love you Mama Mary. Mas madali sa kanila ang sabihin ng I love you Jesus than I love you Mama Mary. Meron mga kaso dito gaya ng police doon sa Ozami City. Police. Diniliverance ni Brother Windel. Ang diniliverance niya, tinanong niya yung police, sabi mo I love you Jesus. Sabi niya, I love you Jesus. I love you Mama Mary. Sabi niya, muna isaligan ninyo? Ganun ba? Muna isaligan ninyo. So, ang ginawa ni Brother Wendell, pag sinabi mo isaligan ninyo, gitaplak ang cross sa agtang. Ganun na naman ulit. Oh. Diba? Yan ba pinagyayabang ninyo? Ganun, sa Tagalog pa yun. Ngayon, meron ding nangyari doon sa isa rin kaso namin sa Loon. Batang babae, dinala sa simbahan, siya, parang kiti-kiti magsipa-sipa. Ngayon, na-deliver na siya. Paggising niya, sabi niya ganito, ang ginagawa ko dito? Ba't nandito? Sabi naman tatay niya, dineliverance ka, nag-react ka. Ganun ba? Si Melchor yung nagdi-deliverance nun, si Melchor Villacorta. Inobserbahan siya, sabi ni Melchor, wag kayong masyadong OA. Andyan pa yan. Sabi niya, uwi na tayo. Hindi, tuloy muna tayo. Uwi na ako kuya, okay na ako kuya. Tuloy tayo. Pag tuloy siya, sakit na naman. Ano naman? Sabi ko nga, meron pa eh. Yun, tuloy na naman. May malalaman mo yung pag talagang okay na siya.
Sabihin, kay Father Darwin, pag sinabing okay na siya, 4 na beses pa yung uulitan. 4 na beses pa yan to confirm na talagang okay na siya. Kasi siya ang nakakapagsabi ng totoo niyang nararamdaman niya. Pero ingat kayo, dahil ang demonyo, master of deceiver yan. Pag sinabi niyang okay na siya, huwag ka agad maniwala. Okay na ako. Okay na ako. Okay na. Huwag kang, si Father Darwin niya, tuloy pa rin. Tuloy. Okay na ka? Okay na. Sige, tiwas na ta. Sa Tagalog pa. Sige, tuloy muna tayo. Ganun pa rin. React na naman. Yun ang gagawin nyo. Pag okay na talaga siya, nabanggit na niya ang I love you Jesus and I love you Mama Mary, again, 3 times na naman ulit. Kailangan talagang wala na siyang reklamo sa I love you Mama Mary. Ayun. Pag nabanggit niya I love you Mama Mary, ito na tayo agad isunod natin. Yung page 95. Healing of body, mind, and spirit. Napapansin ninyo, sabi dito, this is another standard prayer used by the Archdiocese of Manila Office of Exorcism. It is used when extraordinary demonic attack goes hand in hand with psychological and physical illness. So naturuan kayo ni Brother Romer yung about sa demonic obsession. Demonic oppression, naturo na rin. Infestation, naturo na rin. Okay. So dito, mayroon kasing mga demonyo kasi minsan nagtatago sa likod ng sakit ng tao. Kapag walang findings ng doktor, sure na yan. Pag mayroong findings, wag agad sabihin na natural illness. Kasi meron talagang ganun. Yung 4th stage breast cancer. Yun na nga. Demonyo pala nasa likod nun. Na-deliver si Father Darwin, gumaling. At not all the time, kailangan humarap kay Father Darwin. Bakit? Merong isang nagbigay testimony sa ang lugar, Mindanao yata yun, babae, unang video niya, talagang lupaypay na siya, 4th stage pa rin, breast cancer. Pero yung last na video niya, na testimony na siya, okay na okay, blooming na. Ang ginawa lang niya, cares. Cares lang, ginawa niya. Hindi siya nakaharap kay Father Darwin, pero sabi niya, totoo ang sinabi ni Father Darwin, gawin niyo yung cares at eto yung resulta. Eto ako, tingnan niyo ako. Ganun. So, ito namang healing of body, mind, and spirit. Kung papasinin niyo, meron tong, halimbawa, ganito. Sa page 96, sabi ganito, I come before you to ask for healing of body, mind, emotions, and spirit for, pangalan niya, Aida. Touch her now, kung babae. Touch her now where she is hurting most. Only you know what kind of healing she needs most right now. Let the grace of your divine love flow and spread to the different parts of her body, reaching the inner recesses of her being. Comfort her and in her pain and anguish, kung babae. Kung lalaki naman, touch him now where he is hurting most. Only you know what kind of healing he needs most right now. Let the grace of your divine love flow and spread to the different parts of his body. O self-deliverance, ganito. Touch me now where I am hurting most. Only you know what kind of healing I need most right now. Let the grace of your divine love flow and spread to the different parts of my body, reaching the inner recesses of my being. Ganun. No? At guys, sinabi ko, yung 4 na prayer na yon, prayer to break sins and consecrations, prayer to break unholy ties, prayer to break curses and spells, the deliverance one, paulit-ulit pa rin pinaiinom yan. At hanapin mo kung saan yung spot. Kasama yan sa tutorial dito sa page 50. Tingnan ko ha. 54, letter G. Sabi dito, look for the weak spot of the demons and focus the attack there. If they are hurt or weakened by holy water, then use it generously. If a certain prayer causes them to become more violent, repeat the prayer several times. Yan ha. The patient must be asked to interrupt the session anytime he feels that something is happening in his body, emotions. This will aid the team to discern how the spirit is reacting with whether to continue and how to continue, take a break or end the session.
Sabihin, hindi ka mag-i-end ng session mo kung hindi pa okay. Dapat talaga okay na. During the session, look for signs that would further substantiate the presence of the demonic. Pay particular attention to the occurrence of preternatural paranormal activity in the victim and the vicinity. Some more particular signs are the following. Abdominal pains that may be followed by retching and vomiting, suka. Rarely food expelled. Ito kakaiba. Busog na busog siya. Pag yan nagsuka, kasi dineliverance mo, walang lalabas na kinain yan, puro lang yan laway. Puro lang yan laway, ganun yan. May deliverance nga kami, buntis sa Leyte, 8 months, takot si Father Darwin, sabi ni Father Wendell, okay lang yan, baka makunan, hindi makunan yan, okay lang yan. Dineliverance, talaga okay na rin siya. Kasi nagtatanghalian kami noon, habang nanghalian kami, kaharap ko siya, si Father nandun sa dulo, kaharap ko siya, napansin ko, mukhang nagre-react na. Ayun, nag-react na nga. Padre, teka, wait. Sabi, bakit? Nag-react na, nag-react na. Tinigil yung tanghalian, dineliveran siya. Sigaw, grabe. Singgit naman-tama ng babae. No? Sabi dito, food expelled, even if the person had just eaten. What is expelled is thick, slimy saliva. So, ang niya, laway lang. Yung handog ng Iglesia ni Cristo na dineliverance, ang haba, grabe, ang lapot ng laway niya. Pinainom siya ni Brother Wendell ng oil. Gumaganon siya. Sabi ko, bakit? Masakit daw, parang hinihiwa ng blade yung lalamunan niya. Hinihiwa. Tapos yung water naman, sobrang init, mainit. Sabi ko sa kanya, alin na mas mainit, yung pinakuloang kape o yung ininom mo ngayong holy water? Ito daw pinakamainit. At sabi niya sa INC daw, meron silang anointing of the sick. Gumagamit sila ng oil, pero walang effect. Hindi siya kalaman nag-react doon. Walang effect. At hindi niya may paliwanag. Bakit? Kasi simula sa kanya pagkabata, tinuruan siya na bawal ang mga ganito. Hindi niya may paliwanag kung bakit pag nilalagay sa katawan niya, sobrang init, napapaso siya. At kinagabihan, bumatak yung cross sa kanyang giliran. Tapos nagbawas siya at itim lahat ng naibawas niya. Itim lahat. Sabi ng nanay niya, baka lang yun. May ginawang parang trick yung pare kasi INC yung buong pamilya niya eh. Baka may ginawang trick lang yung pare dahil napasok, kaya ka napasok. Sabi niya kung may ginawang trick, dapat sana siya yung unang napasok kasi hawak niya yung crucifix eh. Sabi niya, hawak niya? Hawak niya. Lang, ganyan lang si pare, nakahawak siya sa crucifix. Ba't ako lang napapasok? Yung kamay niya hindi. So, pagbalik ni kaya ng handog ng INC na yon, kasama ng nanay niya. Tiningnan talaga ng nanay niya ang kamay ni Father Darwin. Talagang tiningnan niya. Talaga nakahawak sa crucifix. No? Yung kamay niya, talagang nakahawak sa crucifix. Kaso nga lang, bakit siya talaga napapasok? Yung si Father Darwin na may hawak, hindi man napapasok, siya lang naman napapasok. Hindi niya may paliwanag. At dahil doon, nag-request siya kay Father Darwin na ikatikay siya kay, lagi. Karon, ngayon, ikatikais daw siya at ako yung nagkatikay sa kanya, nagbalik Katoliko siya. Kaso nga lang, yung nanay niya hindi matanggap na pare ang nagkakatikay ang nagdi-deliver sa kanya. Dinala siya sa Davao, dinala doon sa albularyo, doon na siya namatay. Kaya isa sa mga namin dito, once lumapit na kayo sa ministry, huwag kayong babalik sa albularyo. Bakit? Ultimatum kaagad. May bata dito. Bata. 4 years old yata yun. 4 years old. Dineliverance. Okay na sana yun. Okay na sana. Naglalaro na nga dyan. Takbo pa. Naglalaro talaga dyan. Okay na siya.
Nung hapon, pag uwi nila, yung lola niya, sinabihan yung lola niya, may albularyo dito. Madali lang yan. Bilis lang yan. Dahil sa intention ng lola niya na gumaling kaagad yung bata, dinala sa albularyo. Kinagabihan, patay ang bata. Kinagabihan, patay yung bata. Hindi kami nakano ito kasi nagre-report sa amin eh. Meron din dito, kasabi niya yung member ng ang dating daan, no? Ang dating daan member, binarang. Ganun din. Doon sa ospital sa Tagbilaran, hinang-hina na siya. Halos, dito na yung hininga niya. Oh. Sabi ni Padre Tony kay Padre Darwin, Padre, puntahan mo na to, Padre. Baka bukas patay na to. So, pinuntahan ni Padre Darwin doon. Nagkataon yung mga doktor nagro-roaming. Nakita si Padre Darwin, dineliverance niya yung member ng dating daan. Pag deliverance niya, bumangon. Hindi na nga makapagsalita yun eh. Bumangon, naglakad. Ang doktor walang findings. Kaya kinabukasan, siya na, labas na lang siya. Wala namang gamot para sa kanya. Paglabas niya, pinayagan siya ng doktor, lumabas ka at pag kinabukasan, yun, dineliver siya dito. Okay na siya. Okay na. Hanggang ngayon, buhay pa. Nag-convert to Catholic din yun. Yung kasabay niya babae, barang din. Ang problema lang, maangas. Ilang beses niyang inaway yung mama niya dito na naririnig namin. Inaway niya mama niya, makapagsalita siya para siyang kung sino kung magsalita. Talagang very angas talaga, angas. Sinabihan siya ni Brother Argyo, paano ka gagaling yan? Yung mamu, wala kang galang. Hindi, kaso nga lang, hindi ko gusto yung gaganong talaga, nagdadahilan siya. Taka na lang kami, ilang buwan, patay na. Yung kasabi niyang dating daan member, hanggang ngayon, buhay pa. Siya, patay na. Narinig mo yung balita na patay na. Ha? Patay na. Sabi ni Brother Argyo, sabi ko sa kanya kasi, wag na yung nanay niya eh. Kinukontra niya kasi nanay niya, wala siyang kaso nanay niya. Ayun, yun ang nangyari doon. No? At pinakalas prayer, no? Na idadasal ninyo, before sa pinakalas, meron pa dito, prayer for physical healing sa page 98. This prayer, although in the first person, may be adapted for second person use by adding the name of the person being prayed over. Sabihin, itong prayer na ito, ang magdadasal nito mismo, yung victim. What if hindi na gaano makapagsalita dahil lupay-pay na masyado sa nangyari deliverance session? Ikaw na magbabasa nito. Babaguhin mo yung words. Jesus, you are the wounded healer. Heal Aida. Heal me. Sabihin mo yung pangalan niya, heal Aida to your wounds. You are the God, the ultimate who alone can heal Aida. You are the divine medicine, O Lord. Just say one word and she shall be healed. So, pero ang prayer na ito talaga is for the victim. Kung kaya pa niya magbasa, siya ang babasa. Okay? And the last prayer is the cleansing prayer. Ito yung prayer na pinakalas ng i-prepare ninyo. Kailangan nagsimula sa protection prayer, matatapos sa cleansing prayer. Kasi pag hindi ka nag-cleansing prayer, open ka for retaliation. Open ka for retaliation pag hindi ka nag-cleansing prayer. Kaya, dapat cleansing prayer, mas grabe ang atake sa retaliation pag hindi ka nag-cleansing prayer. Pag nag-cleansing prayer ka, konti na lang. Medyo na lang, seldom na lang, no? Kaya yan ang pag-deliverance sa pamilya, sa estudyante, kung may estudyante ka, sa sarili mo, yung mga words, yung mga grammar lang babaguhin mo sa sarili mo. Ngayon, tuturo ko naman yung bahay. Yung bahay naman tayo. Okay. Sa bahay, pag nag-deliverance kayo sa bahay, unang-una, yung bahay, para sa bahay. Unang-una, nakabukas yung pinto. Nasa kayo? Nasa tapat kayo ng pintuan. Yung leader, halimbawa, ikaw yung head of the family, ikaw yung leader. Ang hawak mo, yung handbook
at yung crucifix. May mga backup ka. Yung backup, ang may hawak isa, holy water. Oh. Isa naman, ang hawak naman niya, oil. Mas maganda yung oil sa pagkakataong ito. Ilagay mo sa lalagyan ng tawas. Halimbawa, ganito. Sample lang, ito yung lalagyan ng tawas. No? Lagyan mo ng ano yan, ng gapas o bulak. Buhusan mo ng oil. Tapos, yan lang ano mo. Parang giganyan mo lang ba, ganyan. Para cross na. Cross, na. Matagal mo ubos yan. Abutin pa ng ilang buwan yan, yung oil nyo. Pag ganyan na ginawa nyo. Ang leader, handbook ang dala at crucifix. Yung backup niya, may hawak ng tubig, may hawak ng asin, may hawak ng oil. Ano ang trabaho ng may hawak na tubig? Pag nag-pray na kayo sa loob ng bahay, naglalakad kayo, siya yung taga-sprinkle. Siya yung taga-sprinkle. Yung may hawak naman ng oil, siya yung mag-i-X sa dingding. Siya may mag-i-X ganan. X. Yan, X. Sa madadaanan nyo, X. Tapos yung may hawak naman ng asin, siya naman yung mag-sprinkle ng ganyan. Ano ang mga target sa sa asin? Dirty kitchen at CR. Dirty kitchen at CR o yung kwarto na hindi ganong ginagamit. Yun. Ilalim ng kama, ilalim ng cabinet, dahil doon sila naglulungga yung mga espiritu. Naglulungga. Kapag yung halimbawa, kama, sa ilalim ng kama may asin doon. Pag merong demonic presence na gustong pumasok sa kwarto nyo, hindi na papasok yan. Bakit? Mainit. Ayaw nila. Mainit yun. Lalo na kung ang pinto ninyo may Benedictine medal na kaharap. Benedictine medal. Papasok pa lang yan. Pag nakita na yung medal, atras na yan. Tumating na yung atras kaagad. Pag nakita na yung medal, lalo na ang prayer na ginamit, yung prayer na nandito sa page 333. May prayer of, ano ito? Ito. Prayer of Blessing of Sacramentals. Sa page, ito tayo sa 233. The Blessing of Salt. Tapos, 235. The Blessing of Water. Tapos, 239, the blessing of oil. Tapos, 243, the blessing of medals of Saint Benedict. Pag ito yung prayer na ginamit ng pare na i-bless sa inyong sacramentals, pag yan na papasok yung evil presence, di natutuloy yan. Mainit yun. Kasama kasi sa blessing na itaboy. Itabo yung demonyo na lalapit, no? Itaboy, kaya pag nila diyan, aatras na yan kaagad. Maging sa crucifix ganun din. Pag exorcism cross, Benedictine crucifix. Iba yung ordinary cross sa Benedictine crucifix. Yung ordinary cross, pwede lang, yan, crucifix yan. Ordinary cross lang yan. Pwede siyang i-bless gamit lang pare na I bless these sacred images, ganun lang. Pwede niya bibig lang. Pero pag ito yung i-bless, kailangan gamit talaga yung handbook. Para ang intention niya is to cast out demons. No? Basta exorcism cross, ito talaga Benedictine. Kasi yung mga letra nito, short exorcism to cross sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, non quam suade mihi vana, so malakya libas F7 and abibas. Ito yung short exorcism prayer ni Saint Benedict. Kaya dahil tamang prayer ang tamang blessing ang ginamit, meron pang Latin words dito. Ito yung sa demonyo na talagang ayoko na. Itong bahay nito, haunted house to. May nasabi na ba sa inyo? Ha? Paglipat namin dito sa Valencia, before kami lumipat, si Father David naghahanap ng matitirhan namin. Sabi ni si Lance, taga doon. Meron kasi kami na deliver si pamilya ni Lance, taga Valencia. Siya yung kinontak. Meron ka bang alam na bahay pinitirhan doon? Sabi niya, meron, Father.
Malaki, malawak. Kaso nga lang, haunted house. Oh. 15 years, walang nakatira sa bahay na to. Pag may nagrenta, mura na, hindi pa abot ng isang buwan. Lalayas na kaagad. Bakit? May nagpaparamdam dito. At challenge yon para kay Father Darwin. Challenge yon, no? Pagdating namin dito, may mga kasama kami mga youth. Mga youth, nilinis yung buong lugar, nilinis yung buong lugar. Pinasemento namin yan dyan, sinisemento yan, lahat. Talagang nirenovate namin yung buong lugar. Pagkagabi, nagro-rosary kami dyan sa grotto. Dalawa sa aming mga youth dito, nakakita ng itim na anino naglilibot-libot sa amin. Hindi siya mapakali. Yung isa, anak-anakan ko, for the first time, nag-react siya sa bahay na ito. Nag-react siya, ayoko sa'yo! Yung cross, inagay ko sa kami niya yung cross, ayoko sa'yo! Gumanon siya. Yung anak-anak kong babae. Tapos, maraming reaction dito. Daming reaction talaga. Doon sa banyo, may nagpapakita doon. Kapre. Doon sa studio, nagpapakita doon, lalaki, nakakurbata. Hindi ko naman nakita. Yung mga metro lang nakakita. Ang third eye. Si Nanay Martina, yung babaeng, yung kilala mo naman Nanay Martina? Yan din nilibas si Father Darwin na give up na sana siya pero gumaling na ngayon. Binarang yon. May kikita siya sa banyo. Kapre. Dito, nag-uusap yung mga bata dyan, biglang tinapunan ng bote. Wala naman tao ng tapo ng bote. Sino kayo gumawa ng tapo ng bote? Alas 12:40 ng madaling araw yun. Yun, tinapunan sila dyan. So, very infested talaga lugar na ito. At linggo-linggo, nagdi-deliverance kami sa buong lugar. Tignan nyo ano nangyari ngayon. Dati nagkakasakit. Yung anak ko si Michael, hindi akala ko, iuwi ko lang ito sa Maribok na lang kasi, siya, yung ilong niya. Sinak ko ng nung para higop ng sipon. Yung malakas sa suction yun, may dalawang yung isa higop ko, yung isa lagay sa ilong. Pahigop ko, may lumpas na malaking itim. Paghila ko, ganyan kalaki, dito lang yung nangyari sa bahay na to. Grabing dito. Tapos yung anak-anakan ko, habang naglalakad kami pupunta doon, may nabanggit siyang pangalan pa. Sino yung pangalan ng lalaki? Yung pangalan ng lalaki na tinandaan ko. Sabi ko, Padre Darwin, may binanggit si Marjo na eto yung pangalan. I-try mo to, ipag-deliveran sa kanya, i-cast out mo itong taong ito. Pag-react ni Marjo ng gabing yon, dyan sa sala, nag-react siya. Kasi nasa bintana daw, gumagano sa bintana daw, sumisilip sa bintana, gano'n, no? So, kinast out yung pangalan na sinabi. Yun ang reason, totally healed na siya. Wala na silang reaction. Wala na. Akala ko nga, di natatagal yung bata dito eh. So, gano'n ang mga pangyayari. Dapat, una, ang prayer na gagamitin, sign of the cross, tapos, parameter of protection pa rin. Bista. Matapos na tayo. Tanghalian na. Prayer protection pa rin. Parameter of protection. Prayer of protection pa rin. The same lang. Tapos, prayer to break seals and consecrations, pero babaguhin ang prayer, ha? Lagi. Ayun lang, gawin na lang kayo eh. Bago ko kapuli. Bago ko nakapuli, si Romer may gagawin ganina. Ayan eto. Una, prayer to break seals and consecrations. No? Katong protection prayer. Tapos, prayer to break seals and consecrations. Ito gagawin ninyo. In the name of Jesus, I break all seals and consecrations upon this house. And I command all spells associated with the seals and consecrations to go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return. O most Holy Spirit, enter into the empty spaces left by the spirits and fill this house. This house. Tapos, prayer to break unholy ties.
Baka sakali may may occultism sa bahay. In the name of Jesus, I break in unholy ties, links, and bondages between this house and all evil sources and spirits. Ganon. Tapos deliverance 1, in the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God and through His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all evil spirits, and I command all of you in the name of Jesus Christ to depart right now from this house. Oh, I consecrate this house. Tapos eto na tayo sa page 126. Prayer to ward away spiritual disturbance. Next, entrustment of the home to Mary, help of Christians. Pagkatapos, page 128. Oh. Pagkatapos niyan, cleansing prayer na. Oh, cleansing prayer na. Ayun, yun ang ano nyo. Ganun pa rin, use pa rin ang water, sprinkle sa bawat badaan ng kwarto. Tapos yung oil naman, taga-cross naman sa bawat dingding. Yung asin naman, sprinkle nyo doon sa dirty kitchen at CR. Ilalim ng cabinet, ilalim ng kama. Ano pa? Kung meron kayong attic, doon sa attic. Yung last na prayer, yung cleansing prayer. Oh. Okay, yan lang. And then pagkatapos nun, i-publish ulit yung bahay nyo. At dahil hindi nyo alam kung saan nilagay yung coins, nakasimento na, di ba? Kawawa naman yung pag giniba yun. So, ibig sabihin, kung sa ngipin pa yan, wawala lang ang sakit kung bubunutin ang ngipin. Tanggalin talaga yung ugat. Kung inom ka lang ng gamot, kailangan mo i-maintain yung gamot. Di ba? Ngayon, ganyan din. Dahil nakasimento na yan, at mahirap yan talaga tanggalin, baka masira yung buong bahay, monthly kayo mag-deliveran sa bahay nyo. Monthly. Yan. Okay? Santo ninyo nga green, i-konto ninyo, isurrender ninyo, i-dispose to ninyo. Santo ninyo nga green. Ito lang dire. Asa sa inyo dito Mindanao, no? Sa Kwan, sa Iloilo? Sa Zamboanga, Mindanao, pwede nyo isurrender sa pare. Padre, kani siya, kay green man nga Santo Niño, dili man mo Santo Niño ang gihatag sa Cebu, kay ang red man to. Nga green man isagulan ni pampaswerte. Ako ni yuli ninyo, kay bawal man sa to simbahan ng pampaswerte. Ano lang na ha? Okay, dili na takotob. Og daghang salamat kaninyong tanan.